Hello, hello mga mami! Welcome back sa ating mini vlog. Another day, another kwento. Alam nyo na, ang buhay nanay walang off pero maraming love. Maaga nga akong ginising ni Aina. Pagdilat ko ng mata, siya agad ang bungad. Hindi pa ako bumabangon ng tuluyan, naramdaman ko na yung hawak niya sa braso ko. Gutom na daw siya. Mami, I'm hungry. Di pa ako nakapag-prepare ng breakfast. Kaya ayun, quick fix muna. Coco Crunch at Fresh Milk Magic. And Aina was happily munching her cereal habang ako ay todo multitasking na. Pagkatapos niyang kumain, hindi pa tapos ang kwento. Maya-maya, gutom na ulit siya. So I give her a light snacks habang ako naman ay bumaba na sa kusina para mag-ayos at maghanda ng pagkain for lunch and dinner. So yung menu nga namin today ay yung isda na nabili pa namin sa SM na nakastock na sa ref at tiningnan ko mukhang fresh pa naman, pwede pang lutuin. Kaya naisipan ko yung isda iprito at yung isa naman sabawan dahil nga parang medyo may konting ubo si Aina at sipon, naisipan kong magsinigang. So parang wala namang sinigang mix. So nasabi ko, lagyan ko na lang ng kamyas ang isda para pang-asim. At ang importante, makahigop siya ng sabaw. So ayun nga, habang nagluluto nga ako, lumabas muna ako ng saglit, kumatok sa kapitbahay at humingi ng ilang piraso. Mababait talaga ang neighbors namin. Salamat mga ka-neighbors. Shout out sa inyo. And habang niluluto ko nga ang sabaw, so nilagyan ko na rin ng malunggay. Yung malunggay nga, si Aina na mismo ang pinakuha ko. Nakita ko kasi yung effort niya na tumulong. Kaya tinuruan ko na rin siya magpitas ng maayos. Hindi nga pala namin na i-video. At nung magsasaing na nga ako, wala pala kaming bigas. Kaya pumunta muna ako sa store. Dalawang store na pinuntahan ko pero wala silang tindang bigas. At ang isa, sarado naman. Kaya kumatok ulit ako sa aking kapitbahay. Nagtanong kung meron silang bigas. Nagutang muna ako ng 3 takal para may pangkain lang kami. Ang babait talaga ng mga neighbors ko. So lahat ng lunch namin ngayon, courtesy of neighbors. At habang kumukulo na nga ang sabaw, tinuturuan ko rin si Aina kung paano mag-operate ng washing machine. And yes, mga mami, habang nagluluto ako, naglalaban na rin. Alam mo naman tayo mga mami, multitasking queen talaga ang peg natin. So si Aina naman, todo tanong pa kung paano gumana yung buttons. Akala niya, laro-laro lang. Pero happy ako kasi interesado siya. Yan nga sa malunggay, siya na rin yung pinagawa ko para maging responsible din siya. So, back to cooking, nilagay ko na nga ang malunggay sa sabaw. Saktong-sakto, luto na rin ang prito. At ayun, magsiset na nga rin tayo ng mesa after nito. Lunch is ready. So, yun na nga, habang nagre-ready na ako ng table, naglagay nga ako ng 3 plato. Nasanay ako na lagi kaming 3. Yun pala, naka-work ngayon si daddy. Naka-work mode siya ngayon dahil Monday report siya. So, yun lang yung buhay naming 3. Pagkakain kami, yan lang yung lalagay namin, yung placemat, yung mga plato namin na naka-ready na. So, yung plato pala namin from IKEA yan, yung mga tigmumura doon na tig 50 pesos at sale pa yata ko nung kinuha ko yan, naka-discount pa ako. Medyo matagal na rin yan sa amin. So, dahil nga mainit, naglagay muna ako ng yung parang placemat na kahoy para hindi mag-stick sa placemat. So, naglagay rin ako ng bowl. At ayan, kumain na kami ni Aina. Pero syempre, bago kain, dasal muna. Tinuturuan ko siya na lagi magpasalamat sa food at sa araw-araw. Sa food naman, wala namang hilig or wala namang di gusto si Aina. So, yun na nga, after lunch, habang nakapagpahinga na kami, hugas na naman ako. Pero habang naghuhugas, napansin ko yung sofa, ang dami na namang mancha at crumbs. Kaya lagi kasi doon si Aina kumakain minsan habang nanonood. Kaya ayun, naisipan kong lagyan ng cover. Bago ko ilagay, nag-vacuum muna ako. At ito naman si Aina, hindi nagpapahuli, nakigulo rin. So, naka-on na yung vacuum, bigla niyang hinawakan. Akala niya, naglalaro na naman siya. So, parang laruan lang sa kanya pero okay lang sa akin. At least natututo siyang tumulong sa simpleng gawain sa bahay. Ayun na nga, napagod. Nag-stocks na naman siya ulit. And ayun, habang nag-aayos ako, si Aina nagpapahinga. Naglaro-laro muna kami. Dahil ang kulit nga niya yan dyan.
So, ayan na nga, naglagay na ako ng sapin. Ang sapin na pala yan ay galing yan sa Shopee. Yan, yung mga 3-seaters, yung isa. At, ayan, tinali ko lang. Mabilis lang naman siyang gawin. And, ay, yung isa naman, 2-seaters yon. So, talagang ang buhay nanay ay isang araw-araw na kwento ng pagmamahal, ng pagod at saya. So, ito ang buhay na kahit walang break, hindi mo rin kayang iwanan. Kaya, kahit minsan gusto mo nang humilata buong araw, tatayo-tayo ka pa rin dahil may anak kang kailangan alagaan at bahay na aayusan. At yun, magic na. At syempre, yung aso namin si Timmy, nakikigulo din siya. Nung in-order ko pala tong sofa cover, meron din siyang kasamang 2 pillowcase. So, ayun, nilagay ko muna yung pillowcase pero hindi ko nagagaya yung mga ginagawa ng ibang mami. So, yun nga, sa isang sulok, meron pa kaming isang upuan na hindi ko nabilhan ng sofa cover. So, next time, yan naman yung bibilhan ko. So, bago pa nga yun, vinacuum ko rin yung gilid. Minove ko na rin yung mga upuan para maging malinis talaga at maiwasan din yung mga alikabok. At syempre, dahil pag may aso ka, yung mga buhok nila, dahil umaakyat din si Timmy sa sofa. So, after nga no, naligo muna ako at ready na yung aking mga sampay. Ayun, after ko maligo, niready ko na rin yung mga isasampay ko. At dahil maaraw, isasampay ko na agad sa labahas. So, sa loob muna ako nag-hanger, lahat-lahat. Tapos, binibitbit ko sa labas para isabit. So, habang nagsasampay nga ako dyan, sinabihan ko na si Aina matulog para makapagpahinga rin naman siya. So, every hapon talaga pinapatulog ko siya. So, yun, habang tulog pa si Aina, nagkape muna ako, konting pahinga, Netflix muna ng K-drama ko. And, ayan, tahimik ang paligid. And pagkagising nga ni Aina, bonding time ulit, nang merienda kami ng cracklings at baked pork chop. Simple lang pero busog na siya. So, tapos nanood kami ng SpongeBob. And tawang-tawa siya dati. Ako nadala na rin. And sa mga ganitong bonding, sobrang simple lang yung nararamdaman mo yung connection. Then, dumating na si Daddy, nag-dinner na siya dahil nauna nga kami ni Aina kumain. Ayan, nahuli na siya. So, pinag-ready natin ng pagkain si Daddy. And, ayan, pahinga na for a bit. And then, truly, I am grateful for being a mother and a wife. Kaya mga mami, kung pagod na kayo, pahinga muna pero never quit. You are doing amazing even though when no one's